Gusto niya, may photo ops, kunwari magbibigay ng ayuda. Tapos sa ayunan mo, abnormal. Ay iisa lang ang ating laban. Pinasalamatan ko rin po ang iCare Philippines. Maraming salamat din po sa mga kasamahan natin ng mga retirado. Maraming salamat din po sa the Fraternal Orders of Philippine Eagles Incorporated na Eldon Brothers. Mabuhay ang People's National Coalition! Mabuhay ang Aklo! Mabuhay ang Mabuhay Tresillo! Hindi maintindihan nung apo ko eh. Sabi nung apo ko, yung Bagyo ba no, may schedule. Sabi ko, aba malay ko, yung nasabi ng presidente, may schedule eh. Tapos sabi niya, kami katatanim lang. Tapos bukas na umaga, nag-ani na kami. Putang inang yan. Hindi mo na maintindihan eh. Alam ng majority, tingnan nyo ha, alam ng majority, yung nakakaunawa may problema sa bansa eh. Alam eh. Tapos yung mga, ang mali sa Pilipino, kahit na ibinoto natin siya, binoto ninyo sila, pag may nakita kayong mali, obligasyon, hindi ka ipalan yun ha, obligasyon ng taong bayan na bumoto dun sa tao na punahin siya pag nagkakamali. Yun ang normal na tao. Hindi yung mali na siya, tapos sa ayunan mo, abnormal ka. Kaya ako, tahasan kong sasabihin sa inyo, lahat ng sumusuporta, doon sa siraulo rin. Ama! Naintindihan nyo na, yun lang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Bakit kami nagsama-sama? Bakit nagsama-sama? Ang UPI, karamihan rito, mga retired military. Yan ang kabuuan ng UPI, United People's Initiative. Wala tayong laban na pinasok na natalo. Tandaan nyo yan. Ama! Matatalo tayo kapag ka marami sa atin ang bobo at baliw. Ama! Isipin nyo, 130 million ang Pilipinos. 130 million. Ilan lang kayo nandito? Pagpalagay natin kalahati, matanda, kalahati, bata. 60 million ang dapat nandito. Pero ilan yung nandito lang? Ilan? Putang inang bansa to, kukunti na lang ang matino. Ama! Palakpakan ninyo sarili nyo, kayo na lang ang natitirang matino sa bansang ito. So yun po, binahagi ko sa inyo po kung paano kami nabuo. Ngayon, nananawagan pa rin kami sa kanila, sumama na sa atin. Kahit anong political colors, dapat magkaintindihan tayo sa isang common denominators. Sabi nga ni Kuya Par kahapon, kahit dilawan ka, kahit anong kulay mo, magsama-sama muna na tayo. Labanan muna natin itong korupsyon. Kasi pag hindi natin na itama, kahit anong kulay natin, sama-sama tayo lulubog. Ama! Pag napatanggal na natin, nabitay na natin yung mga korap, saka tayo ulit mag-away-away. Ama! Pero sa ngayon, dapat alam natin ang priority. Magsama-sama tayo, tanggalin natin yung mga korap. Wala na tayong pondo. Kapapasa lang. Noong 2026, yung pondo natin sa 2026, ipinasa na nila. Alam nyo ba yan? Yung dating napondohan na hindi naman nagawa, pinondohan ulit nila. Putang ina. Wala na talaga. Maririnig nyo yung mamaya yan kay Congressman Kingo Barsaga. Darating siya dahil mahal niya tayong lahat. Gusto niyang mabago ang bansa natin. Salamat ng marami sa Maisog. Salamat ng marami sa PDP. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po, Captain Lay. Okay, ngayon po, nais muna nating pasalamatan ang mga tumulong sa atin at nakiisa dito ngayon. Una po, maraming salamat sa hakbang ng Maisog. Mabuhay Maisog! Mabuhay Maisog! Maraming
Maisog! Maraming salamat sa PDP Laban! PDP Laban! PDP! Mabuhay PDP! At maraming salamat po sa United People's Initiative. Mabuhay UBI! Mabuhay! At maraming salamat po sa nakikita kong iba't ibang organisasyon na narito. Narito po ang Triskelion. Maraming salamat po. Mabuhay! Mabuhay Triskelion! Mabuhay Triskelion! Maraming salamat din po sa nakikita kong may mga akro na naririto. Mabuhay ang akro! Mabuhay ang akro! Mabuhay Alpha Camaro! Narito rin po, marami rin po ako nakikita na, okay, unahin ko muna to, ang People's National Coalition. Maraming salamat po sa People's National Coalition. Mabuhay ang People's National Coalition. At maraming salamat din po sa The Fraternal Orders of Philippine Eagles Incorporated na naririto ngayon. At maraming salamat din po sa mga kasamahan natin ng mga retiradong general, retiradong colonel, retiradong kapitan, at iba-iba pang rangko na naririto ngayon. At kanina, pinasalamatan ko rin po ang iCare Philippines na isa rin sa tumulong sa atin mula pa noong tayo'y nasa batasan. At isa pa po, ang Paildon Brothers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maisog Vloggers! Palakpakan! Maisog Vloggers! Yes! Mabuhay ang Maisog Vloggers! Palakpakan sa mga Maisog Vloggers! At maraming salamat sa lahat ng riders na nakiisa sa labang ito. Woo! Mabuhay po kayo sa pamumuno ni Kuya Onin. Mabuhay ka. At partner, pasalamatan din natin ang hanggang ngayon nagbabantay sa atin, ang mga medic. O diba? Yung mga medic natin nagbabantay sa atin. Okay, isa rin po sa tunay na nagmamahal at nagready ng 1,000 pagkain kaninang umaga. Walang iba kung hindi si Kapitana Pekson. Mabuhay, Kapitana Pekson! Andyan din po si Ate Nene. Maraming salamat po. Ate Nene Bakali. Magandang gabi po. At maraming salamat din po sa lahat ng kapulisan na nakapaikot dito sa atin ngayon. So ngayon, hindi pa po ba ako nabanggit? Okay, basta maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa. Maraming salamat, Ate JM Vlogs. Yun, oh. Okay, ngayon naman may magsasalita dahil may pupuntahan pa po sandali. Pagbibigyan natin. Walang iba kung hindi ang leader ng mga riders. Walang iba kung hindi si Kuya Onin. Ayan, maraming salamat at magandang gabi sa lahat! Gising pa ba kaya? Unang-una mga kababayan, nais ko lamang magpasalamat po sa ating lahat na naririto sa gabing ito. Dahil ang bawat isa po na naririto ngayon sa gathering na ito ay iisa lang ang ating laban at yun ay laban sa korupsyon. At mga kababayan, hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa dahil limitado lang po ang aming oras at meron pa po kaming pupuntahan. Nais ko lang din pong pasasalamatan ang ating mga kasamahang mga riders na kahit anong laban sa kalsada, anumang pakikisa ay hindi po tayo nagpapatinag, hindi po tayo nagpapatalo at lalong-lalong na lagi tayong lumalaban sa anumang laban na meron tayo. Nais ko pong tawagin ang ating kasamahan from Duterte Riders sa Borders. Palakpakan po natin!
Ganon din po ang Duterte Supporters Organization. Palakpakan natin. Pakiakyat po dito sa tablado. Ganon din po ang Duterte Group Riders Philippines PH. Akyat po tayo. And of course, nandito rin po ang Duterte Riders Team. At mga kababayan ko, naririto po kami sa inyong harapan dahil gusto namin ipayabot sa inyo na kami bilang mga riders na nasa kalsada ay nakikisa sa inyo laban sa korupsyon, laban sa pang-aabuso ng mga gobyerno, laban sa pandarabong, at lalong-lalo na laban sa pang-aapi ng sambayanang Pilipino. Kami po bilang mga riders ay hindi po kami nakikisa sa mga pangungurakot ng mga iilan. Ngunit kami po ay nakikisa tungo sa kalinisan, tungo sa paglandad, tungo sa pag-expose ng mga politikong walang ibang ginawa kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan. Papayag ba kayo mga kababayan na patuloy tayong ninanakaw? Papayag ba kayo na mananatili tayong inaabuso araw-araw? Papayag ba kayo na lagi na lang tayong ninanakawan doon sa Kongreso at Senado? At lalong-lalo na, papayag ba kayo na ang iisang taong pinaniniwalaan nating pinuno ay siyang nangunguna sa pagdadakaw sa kaban ng bayan? Kaya mga kababayan, kami po ng mga riders mula sa iba-ibang grupo, magkaiba-iba man ang aming samahan, ngunit ngayong gabi, nais po naming ilahad sa inyo na kami nagkakaisa upang labanan ang korupsyon. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat mga kababayan. Bago po kami bumaba sa entabladong ito, meron po kaming ginawang kanta. At nais po namin ipaalam sa inyo na kami po bilang ordinaryong mamamayan at ordinaryong rider, kami din po ay merong pinaglalabang dangal. At yung dangal mga kababayan ay hindi man kailanman namin yun ipinagpapalit kahit pera, kahit na 5. Lumalaban kami sa kalsada ng sarili naming pera. Hindi po kami katulad ng iba na bayaran. Hindi po kami katulad ng iba na utos-utusan o sunod-sunuran. Kusa po kaming lumalabas sa kalsada at ipaglaban para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Kaya hayaan niyo po kami mga kababayan na ibahagi namin sa inyo ang aming kanta, Laban sa Dangal. Kami ang tinig ng dangal sa gulo. Itaas mga kamay, kababayan! Kami ang paninindigan. Sa ingay ng mundo, kami tahimik, pero pag kinailangan kami dadating. Galaw ng tapang, disiplina ang patunay. There is a talent sa laban ng tunay. Walang yaman, walang titulo, pero dala ang puso ng isang sundalo. Motor ang kabayo, dangal ang espada, bawat angkas may panata. Laban sa dangal! Daras ang galaw, tapat sa bayan kahit sino'y sumubok. Pamangga kami, di susuko. Laban sa dangal! Walang iwanan sa laban. TRS ang lakas sa prinsipyo, kami tumatapang. Hindi kami perfecto pero kami totoo. Pag may nangangailangan kami naroroon. Hindi kami nagpapasikat, kami ang tumutulong ng tahimik na tapat. Lahat kami rider, iba-iba man ang daan, iisa ang direksyon, tapang serbisyo, disiplina. Iyan ang DRS sa bawat rehiyon. Sa gitna ng dilim, kami ilaw. Sa harap ng unos, kami gulong ng galaw. DRS, hindi para sa sarili, kundi para sa para sa bayan, para kay Tatay Digong! Laban sa dangal!
bansadangan. Hanggang huling ikot, tires ang tatak panghabang buhay, hirap pang salubong. Ito ang panata, ito ang simula, ito ang laban sa dangan. Ayan mga kababayan, muli, kami po ang Duterte Riders mula sa iba-ibang mga grupo at kami po kasama ninyo para ilahat natin ang mga katiwalian dito sa gobyernong ito. Gaya nga sa sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them on their evilness. Kaya mga kababayan, yung mga naririto, sama-sama tayo. At kayo mga nanonood, makialam kayo, makiisa kayo, laban sa korupsyon. Maraming salamat and God bless everyone. Mabuhay! Palakpakan! Ang mga riders! Mabuhay ang Congress! Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Mabuhay kayo. Maraming salamat. At partner, ang Yes. susunod nating guest partner, Yes. isa sa haligi ng maisog. Yes. May prinsipyo to. At isang matapang Oh, na makipaglaban para sa bayan. talaga naman. Totoo yan. At partner, alam mo ba partner? Yes, partner. Ito, ayaw nito sa korupsyon. Tama! Kasi partner, ayaw niya rin sa taong Adik. nagpa. Ayaw niya sa adik. Oo. Ito partner ha. O partner, patagalin pa ba natin? Ipakilala natin. Ngayon na. Ngayon na. Oo. Mga kababayan, palakpakan po natin ang isa sa mga haligi ng maisog. Walang iba kung hindi si Atty. Trixie Cruz. Magandang gabi sa inyong lahat. Dami natin ngayon. Oy, lapit kayo ng konti kasi hindi ako pala sigaw eh. Gusto ko lang magkwento. Ito lang kakatapos lang. Ay pero, every time may bumubusina, nang sumasang-ayon sila sa atin. Kaya pag may dumadaan na bumubusina, sisigaw rin tayo. Marcos, resign! Marcos, resign! Okay, pag may bumubusina. Bakit Marcos resign, ano? Ang pinakapunot dulo ng ating pagtitipon-tipon ngayon, itong corruption. Ano yung mukha ng corruption? Kasi kailangan may mukha yung kalaban natin eh. Nitong nakaraan na earthquake sa Cebu, di ba, tayo'y tumulong, nagpadala tayo ng mga tulong. Doon sa Cebu, si VP Inday, unang-una nandun na, migay na. Walang nakakaalam, di siya kinover ng media, walang kahit ano. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos resign! Marcos, resign! Every time may bubusina, sasagot tayo ha, ng Marcos, resign! Marcos resign! Okay. Basta may bumusina. Okay. Yeah. Kahit ano yung sinasabi ko, basta may bumusina, makisama tayo. Bakit? Kapwa Pilipino natin yan. At nagpapadala sila ng mensahe sa atin na nakikiisa sila sa atin. Hindi man nila tayo pwedeng tigilan, pinaparinig at pinaparamdam nila sa atin na Marcos, resign! Marcos! Marcos resign! Okay. Habang naghihintay tayo, may kwento ko. So during the earthquake, matapos yung earthquake, mayroong dumating na Marcos resign! Marcos resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Saya. Okay. Kita nyo?
Yan ang mga kababayan natin. Maraming naniniwala. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay. Ang galing. Okay. Marcos resign! 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 Okay. Bigyan niyo akong 5 minutes. Okay, game. So, during the earthquake, may mga dumating din naman na ayuda galing sa gobyerno. May relief goods, yan, may bigas. 20 pesos nga lang. Pero, dumating. May nagutom na isa doon sa mga rescue and relief workers kasi dumating na yung mga truck ng relief goods. Lumapit yung isa, sabi, yung isa sa mga doktor natin, gutom na buong araw tumutulong sa ating mga mamamayan dito. So, tumutulong na. Alam mong sinabi sa kanila, Marcos Marcos resign! resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! resign! Marcos resign! resign! Marcos resign! Marcos resign! Ah, diba? Alam niyo kung bakit ginagawa ko yan? Para alam nila nakikisa din tayo. Yes. Para nararamdaman ng mga tao na hindi man natin sila kasama dito, tuloy-tuloy yung ating pakikibaka, tuloy-tuloy ang Marcos resign! Marcos resign! Okay. So, ibig sabihin, nung nasa Cebu, yung isang doktor yun or relief worker, hindi pinakain kasi sabi, hintayin niyo muna. Mag-intay muna kayo kasi hindi pa daw mamimigay ng relief goods dahil wala pa si BBM. Puta. Saan ka nakakita? Yung presidente, kunwari magbibigay ng ayuda, pero pinag-iintay niya yung mga gutom. Hindi lang yun. Saya? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay. Pinag-intay ng presidente ang mga taong gutom. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang galing. Okay. Ibig sabihin nun, pagka pinag-iintay niya, kasi gusto niya may coverage. Gusto niya may photo ops, tapos parang graduation, di ba? Aabutan niya yung mga biktima, yung mga nasalanta, aabutan niya ng ayuda. Tapos gagawing photo ops. Ang tawag nun, corruption. Kasi ninanakaw niya. Ang ninanakaw niya sa ating mga kababayan, dignidad. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Very good. Sila na rin ang magdadala ng mensahe natin sa iba, di ba? Ang mukha ng korupsyon ay yung nakaw. Ano yung magnanakaw? Nagnanakaw hindi lang ng pera, ng dignidad natin. Isipin nyo, nanlilimos tayo ng pera na ating nilaan, ating binayaran na bilang buwis. Pag-iintayin nila tayo ng serbisyong bayad na. Ninanakaw nila yung karapatan natin sa mga serbisyo ng gobyerno, sa infrastructure ng gobyerno. Ninanakaw nila lahat ng mga protective mechanisms. Yung flood control, isang paraan yan para protektahan tayo at di tayo malunod. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw nila pati buhay natin, dignidad natin, pati yung convenience natin, yung nakakapaglakad tayo sa kalye na di tayo hino-hold up, di tayo nag-waiting sa baha. Mahina.
ka, mahina. Pag malakas. Ano pa yung ninanakaw sa atin? Of course, pera. Pero ano yung nire-represent ng pera na yun? Crime enforcement, law enforcement. Bakit ang taas ng crime rate? Hindi dahil mahina yung mga pulis natin, magigiting ang ating mga kapulisan. Pero kulang sila eh. Bakit kulang? Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad ng benepisyo. Wala tayong pambayad para mabuhay sila na may dignidad naman. Sinasanay tayo ng ating gobyerno doon uli sa pwede na. Marcos resign! 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 Woo! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Basta ang kontrata. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Woo! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Muli, hindi pera ang ninanakaw sa atin. Serbisyo, infrastructure, kasama dyan ng flood control, law enforcement, depensa sa ating sariling bayan, pati dignidad natin bilang mga Pilipino. Binibenta ni Marcos dignidad ng Pilipino sa mga dayuhan. May mga dayuhan na ayaw ng Duterte. Sila po ay nagdidikta sa ating Pangulo. Pati ba naman yan? Pati yung kapirasong respeto para sa Pilipino sa buong mundo, nabenta na o ninakaw na. At some point, hindi na natin pwedeng tiisin. Minsan, di ba, sinasabi natin, magbabago din yan. Marcos resign! 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 Sumali na kayo! Marcos resign! Para doon sa mga nanonood sa atin sa live, sa social media, live ba to? Yes! Live kayo? Sali na kayo. Sali na po kayo. Kasi, ganong katagal natin titiisin to? Anong sasabihin natin? Anong ipagmalaki natin sa mga apo natin 5 years, 10 years from now? Na pinayagan natin, ninanakawan tayo, nilalapastangan ng ating karapatan, tapos ginugoyo pa tayo, budol na naman. Naggagawa sila ng investigative commission daw. Ano yung ICI na yan? Bakit hindi police? Bakit hindi NBI? Bakit hindi ombudsman? Bakit kailangan gumawa pa ng panibagong investigative committee na Marcos resign! Marcos resign! Bakit kailangan gumawa ng committee? Para proteksyonan ang kanilang mga kaalyado. Mismo. Yes. Diba? Unang-una, para bumagal. Dahil mabagal, sino yung nakalabas ng bansa? Sali ko! Dahil mabagal, at takot din yung ibang mga opisyales, dinig ko bukas, pinapatawag daw si Martin Romualdez. Sana dumating.
Tingin nyo may makukuha sila? Wala! Walang transparency! Correct. Budol! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa mga kababayan natin dyan sa mga sasakyan, Yes! sali na kayo dito! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So, nag-create ng ICI para bumagal, para mayroong mga hindi masama, para may pagkakataon na matago pa yung ebidensya. Hindi niyo ba napansin? Kailan nag-announce si Presidente Marcos na na-discover niya ang flood control issues? Marcos resign! Marcos resign! Di ba? Hindi ba kayo nagtatanong? Bakit na-discover niya? Tapos lumampas 1 o 2 linggo, bago siya nagkaroon ng bright idea, nagagawa daw siya ng isang investigative body. Hindi niya sinabi sa atin kung bakit sa tingin niya walang kakayahan ang PNP o ang NBI o ang Ombudsman na mag-imbestiga. Basta gagawa daw siya. Nang sa gayon, mapanagot daw ng mga magnanakaw yung kanilang ginawa. Pero yung totoo, after those 2 weeks, ang tagal pa bago nagtalaga, sino ba ang magiging bahagi ng ICI? O, ito na pangalanan, si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Namili pa. Ito naman si Mayor, nag-imbestiga talaga. Hindi siya nasabihan na, uy, charot-charot lang to. So, nag-quit si Mayor Benji. Di tumagal na naman, another 1 week. Sabihan ba naman si Mayor Benji, isa sa pinakamagaling na investigador na nanggaling sa PNP, yung nag-imbestiga ng SAP 44. Yung taong hinihirang dahil sa galing niya mag-imbestiga. Sinabihan siya ni Marcos na, bakit ka nag-iimbestiga? Alain niyo. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Isa yun sa dahilan kung bakit kailangan na natin mag-isip. Sabihin ba naman dun sa pinakamagaling na investigador, bawal ka mag-imbestiga. So, bukod pa dyan, eto na. So nag-iimbestiga na sila. Pero walang transparency. Bawal daw tayong magtanong at hindi sila nagpa-press con at hindi sila nagkikwento kung anong pamamaraan ng pag-iimbestiga. Hindi nila sinasabi kung ano sinasabi ng mga witness. Wala silang sinasabi kung ganong katagal pa ito. For all we know, baka abutin to ng 2-3 taon. O kaya, maalala natin, nung panahon ng tatay ni BBM, mayroong Agrava Commission para imbestigahan yung pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ano nangyari sa Agrava Commission? 2 yung report. Yung isang report, mga sundalo daw ang pumatay. Doon sa pangalawang report, wala daw kinalaman ang Pangulong Marcos at ang kanyang mga opisyales doon sa pagkamatay. So anong nangyari? Nagkaroon ng komisyon pero walang maliwanag na mga resulta dahil 2 yung report. Ngayon, ginagawa ni BBM yung ginawa din ng tatay niya. Nag-create ng isang investigative committee pero ang totoo niyan, meron ba tayong ini-expect na resulta? Wala.
Pagkakatiwalaan ba natin sila? Hindi. Alam nyo, ito yung nakakatawa din sa Pangulo. O dito sa ano, lalong-lalo na pag nagbabandagulan tayo sa social media. Yung presidente, nakadiscover ng katiwalian. Tapos, pagkakatiwalaan natin, yung mga tiwal na mag-imbestiga tungkol sa katiwalian din. So, anong tawag dun? Correct. At hindi lang lokohan yan, budol yan. Budol. Yes. Binudol na tayo ng eleksyon, papabudol pa ba tayo uli? Tuloy na. Pero yung totoo, ang presidente, hindi niya nakikita yung mga yan. So nung question na natin itong ICI, ano yung unang sinabi niya? 1 week later, may bago siya. Ang sinasabi niya, ang Duterte pala, si Rodrigo Duterte pala, grabe pala sa flood control. Paano napasok ang Duterte? Nung umpisang-umpisa pa lang, nung sinasabi ni BBM, Marcos resign! Marcos resign! Umpisang-umpisa pa lang, pinag-uusapan pa lang yung ICI. Tinanong na natin, baka naman gumagawa lang kayo ng investigative body, pero iuuwi nyo pa rin kay Duterte. O, yan na nga yung nangyari last week. Biglang may statement si Pangulo, grabe pala si Duterte. Tangina niya. Nagulat ba kayo? Hindi. Hindi na nakakagulat yung mga ginagawa ng ating Pangulo. In fact, nakakalungkot na. Hindi niya makontrol yung nakawan, kaya gumagawa siya ng gimmick. Yung gimmick na yun, para hindi natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga magnanakaw. Gumagawa siya ng gimmick, gumagawa siya ng kontrobersya para uli pagbintangan ang mga Duterte. Bakit kailangan niya magbintang ng ibang tao? Kasi ang sarili niya, ang sariling gobyernong Marcos, walang nagawa. Pinagtatakpan lang niya yung kakulangan ng gobyerno niya by accusing somebody else na gumagawa ng krimen. Ganyan ang bardagulan yan sa social media. Diba? Kunwari, sasabihin namin, ganito ang batas. Ito yung mali na ginagawa ng mga tao ni Marcos. Papasok ang troll. Anong sasabihin ng troll? Ikaw nga ganito ginawa mo eh. So yun yung equivalent. Ang ginagawa ni Presidente Marcos is, sinasabi natin, ang daming korupsyon sa Marcos administration. Ang sinasabi ni BBM, ang mga Duterte nga malala. May mali dito. Tinuturuan niya tayo ng maling rason. Tinuturuan niya tayo na mawalan ng interes doon sa katiwalian ng Marcos administration. At instead, siniset up niya yung mga Duterte bilang mga kriminal para sila ang pagtutuunan ng pansin. Etong problema, nag-work ba? Naniniwala ba kayo sa kanya? Hindi! Naniniwala ba kayo na lahat ng ito kasalanan ng mga Duterte? Hindi! Bakit kailangan pagpintangan ng mga Duterte? Dahil kay Sara. Isang Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Isa pa, Inday Sara Duterte! Yun ang dahilan kung bakit nagwawala ang presidente ninyo. Pero, ang nakalimutan niya, tayo, bawat isa sa atin dito, at bawat isang mga mamamayan, yung mga nanonood sa atin, lahat tayo may karapatan. At isa sa karapatan natin ay magsalita at magpahayag. Magpulong-pulong, katulad ng ginagawa natin dito. Karapatan natin ito. Ito ang sandata natin sa isang tiwaling administrasyon. Gusto ninyong magnakaw? Pwes, isisiwalat namin. Gusto ninyong magnakaw? Pwes, hindi nyo kami mapapatahimik.
Alam nyo yung pinakakinatatakutan ni BBM ngayon na sasabihin natin? Alam nyo ba kung ano yun? Correct. So ang ginagawa natin ay pinapantayan natin yung lakas at puwersa ng ating mga opisyalis. Dahil binigyan din tayo ng lakas at puwersa ng saligang batas. Yung karapatan natin na pwede natin i-criticize, punain, at sumigaw dun sa kinatatakutan ni BBM na phrase, which is Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Para sa mga kababayan natin, sa ngayon, mukha lang tayong konti. Pero ang totoo niyan, marami tayo dahil mayroon tayong social media. Hikayatin natin ang ating mga kasama. Come, let's join us. Samahan tayo dito. Kasi ang totoo niyan, bibigyan lang tayo, rirespetuhin lang ng administrasyon kung nakikita nila tayong nagkakaisa. Sa ngayon, kasama na sa pambabastos ng budget, sa pambabastos at paglalapastangan sa ating mga karapatan, kasama din yung pambabastos sa ating iniisip at ating hinihikayat. Muli, manawagan tayo, magparami tayo, at magsama-sama tayo sa isang malakas na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Huwag po tayong titigil. Kaya sinasabi ng mga kasamahan natin dito, tuloy-tuloy natin ito. Alam niyo kung bakit? Kasi tuloy-tuloy din yung pagnanakaw. Di sila tumitigil. Nagkakaroon lang ng konting hiya dahil ang lakas ng boses natin. So kailangan lakasan pa natin. Magpadami tayo, lakasan ang boses natin kasi hindi sila titigil. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Muli, ako po si Trixie Cruz Angeles, nagpapasalamat sa inyong lahat dahil magkakasama muli tayo. Tuloy-tuloy na to. Maraming salamat! Maraming salamat! Attorney Trixie Cruz! Okay, pero bago po tayo